Attorney, nangutang sa akin yung kapitbahay ko ng 30,000 pesos at hindi niya hinuhulugan. Anong gagawin ko? Magpadala ng demand letter. Pag hindi sumagot sa demand letter mo, ipabarangay mo para mapagkasundo kayo. Pag hindi ka nagkasundo, kasuhan mo ng collection suit sa Small Claims Court or MTC. Hindi mo kailangan ng abogado sa paghaharap nyo sa Small Claims Court. Kaya bago umaksyon, lagi munang pag-isipan. Ito po si Attorney Tony Roman, handang magbigay ng free legal advice para sa inyong katanungan. Attorney, pinabarangay ko yung umutang sa akin dahil hindi siya makabayad. Napagkasundo kami, nahuhulugan niya ang utang sa loob ng 3 buwan pero hindi siya tumupad. Anong gagawin ko? Sa ilalim ng Local Government Code at Revised Katarungang Pambarangay Law, pwede mong ipatupad sa barangay ang kasunduan sa loob ng 6 na buwan matapos pirmahan ito ng magkabilang panig. Kung lumipas na ang 6 na buwan, pwedeng dumulog sa korte para ipatupad ito, mag-file lang ng petition o complaint for execution sa korte na nakakasakop sa barangay. Lastly, alinsunod sa Article 2041 ng Civil Code, pwede mong ipagpalagay na walang bisa ang napagkasunduan at mag-file ng kaso sa korte para sa original request bago kayo nagharap sa barangay. Kaya't bago umaksyon, lagi muna pag-isipan. Ito si Attorney Tony Roman, handang magbigay ng free legal advice para sa inyong katanungan. Attorney, mahigit 500,000 na po ang pagkakautang ko kung kani-kanino. Hindi ko na po mabayaran ito at hindi po sapat ang ari-arian ko para bayaran ito. Ano po pwede kong gawin? Pwede kang mag-file ng petition for voluntary liquidation under Section 103 ng RA 10142 or Financial Rehabilitation and Insolvency Act para mawala ang pagkakautang mo. Sa ilalim ng batas na ito, maaring i-file ang petition na ito kapag mahigit 500,000 ang pagkakautang at hindi sapat ang ari-arian para bayaran ito. Dapat i-file ang petition sa Regional Trial Court kung saan ka naninirahan ng 6 na buwan bago i-file ang petition. Dapat i-attach sa petition ang listahan ng iyong pagkakautang at listahan ng iyong mga ari-arian. Kapag inaprubahan ng petisyon, mag-i-issue ang korte ng liquidation order na ipag-uutos ang mga sumusunod bukod pa sa ibang kautusan. Number 1, ibenta sa public auction ang iyong mga ari-arian at kaugnay niyan. Number 2, kunin ng sheriff ang mga ari-arian mo maliban lang kung hindi ito pwede kunin. Halimbawa, family home, gamit sa trabaho, kung isa kang professional ang iyong aklatan at gamit sa opisina na nagkakahalaga ng hindi higit sa 300,000 pesos at karapatan mo sa sustento o pensyon. Matapos ang public auction, maaaring isumite ng mga nagpautang ang kani-kanilang claim sa liquidator na inatasan ng korte para mapaghatian ang proceeds mula sa public auction. Protektado ang karapatan ng mga nagpautang sa anumang isinangla sa kanila. Pero bago mag-file ang petition, tandaan makakasama rin ito sa iyo. Number 1, mahirapan kang umutang sa iba, lalo na sa mga bangko at credit card companies. Number 2, mawawala ang mga ari-arian mo. Number 3, maaaring di ka tumanggap ng tax refund kung meron man. At number 4, mahirapan kang kumuha ng trabaho o umupa. Kahit bago maksyon, lagi muna pag-isipan. Ito si Attorney Tony Roman, handang magbigay ng free legal advice para sa inyong katanungan.